morning guys, magandang umaga. Today is December 28, araw ng pasok. Meron pa rin akong pasok ngayon, hindi ako nakalib. Hanggang bukas meron tayong pasok. Afternoon, wala, bakasyon na ulit. So right now, pag-uusapan lang natin dalawang bagay. Chain na pinakabit natin, yung performance ng chain. Pangalawa ay itong nakakabit sa aking GoPro. Kung nakikita nyo ngayon, ito yung GoPro Max Lens Mod 2.0. So first, yung chain muna. Ang pinakabit natin chain is yung RKS na KLO. Yun yung brand and model. Yun ay 428 size na chain. Ang nabili namin is I think 130 links. Pero ang kailangan nyo lang actually dito is 110. Nilagay ko na yung link dun sa product, dun sa isa kong video, sa PMS video. Pero ililink ko ulit dito today. So far, ang experience ko dito sa chain na to is sobrang ganda. Wala akong masabi. Ang laki ng difference niya from the stock chain. Okay, so para maintindihan nyo, yung performance ng stock chain is very wala, standard, di ba? Parang stock chain. Pero may hindi magandang nangyari dun sa chain. Hindi ko alam kung may problema yung chain na kinabit sa amin or talagang mahinang klase yung chain na yun. Pero ang bilis niya mag-stretch. Parang wala pa yatang 1 linggo mula nung nakuha namin yung motor, ramdam na kagad namin yung stretch. As in, and then yung pinaka-indicator na maluwang na yung chain is sobrang maano na siya, gano'n siya, maalo na siya. Tapos dahil doon may chain slap, especially sa low RPM. Sa low RPM kasi slack yung chain. Since maluwang yung chain, kapag umiikot yung gears, lumulundag yung kadena sa chain. Ayaw mo nun kasi ano yun that means loss of power. So dahil nag-stretch yung chain niya, mararamdaman mo talaga yung parang yung lumulundag siya sa low RPM. So nasa example, bumabagal ka, tapos nasa 10 km per hour or 5 km, yung nag-filter ka lang, dun mo talaga mararamdaman kasi walang tension yung kadena pag ganun kabagal diba? Pero kapag bumilis na siya, as in tumatakbo ka na ng 3rd gear, 4th gear, tapos medyo matakbo mo mga 40, 50, okay na siya, di mo na mararamdaman yung pagka-stretch ng chain. Dito sa bagong kadena, wala na yung ganong feeling. Wala na yung feeling na parang pag low RPM, bumulundag yung kadena, wala na yun. Sobrang responsive na ng motor. Actually, yun ang isa din sa napansin namin. Pagkalabas pala ng kasa, nagulat ako na sobrang responsive ng motor. Kasi may hatak na talaga siya. Ramdam mo yung engine brake niya, medyo dumadapa So, okay siya. Pero syempre, may cost yun, di ba? Siyempre, hindi naman libre yung kadena, bibilin mo yun. Hindi naman ako sponsor, diba? So, yung kadena na yun, nasa 1.4 yata yun. Pero kasi yung kinuha ko is yung gold-plated. Siyempre, hindi mo naman kailangan kunin yung gold-plated kung nagbabudget ka, diba? Pwede ka naman kumuha ng gold. Pwede ka rin kumuha ng hindi naka-oil seal, kung may o-ring. Kasi yun ang kinuha namin, yung naka-o-ring Para siyempre, less maintenance, diba? On our part. Nasa inyo naman yon, depende na kung saan yung budget nyo, diba? But ang pinaka-suggestion ko talaga is, try to replace the chain as soon as you can and as soon as you have budget for it, because the stock chain is really bad. Now ang tanong is, can you reuse the old chain? Parang reserva, ganon. Unfortunately hindi, from what was told to me by the mechanics, kasi wala siyang like link, hindi siya pwedeng buuhin ulit. So pag pinutol na siya, wala na siya, tapos na usapan. Kasi nung pinutol siya, ginrinder siya So yun talaga yung way to like cut it. Hindi siya kagaya sa mga ganitong kadena na may parang missing link na binubuo. So wala na, pag naputol na yun, tapo na yun. Nasa inyo na yun kung gusto nyo pang kunin yun. Next, pag-usapan naman natin is yung GoPro nito. So ang GoPro ko is yung GoPro Hero Black 12. Reason kung ba't ko kinuha yung GoPro Hero Black 12 is marami na akong GoPro accessories. So medyo invested na ako sa GoPro ecosystem. Parang sayang naman kung lilipat pa ako ng platform. Marami na akong mounts, marami na akong mga accessories, etc. So yun ang kinuha ko, GoPro Hero 12. Siyempre kung nagmumoto vlog ka, ang laking bagay na ang laki ng field of view mo kasi parang para makita ng mga viewers mo lahat ng mga nakikita mo din, di ba? So
if you think about it, a semicircle, practically yun ang field of view ng tao. So kung anong nakikita ko, baka more pa nakikita nyo, di ba? Close or more to what I see. So sa akin, sobrang malaking advantage nun na ang wide ng aking view. Obviously, ang pinaka downside ng ganong kalaki na view is yung fisheye effect, yung parang distortion na nasa dulo, kasi distorted na itong nasa edges eh. Pero wala tayong magawa, ganun talaga yun. Part yun ang gumagamit ng ultra wide lenses, di ba, na magkakaroon ng distortion sa left and right. Obviously, kaya mo namang i-correct yun sa post-processing, edit mo yun sa Sony Vegas, whichever editing software na ginagamit mo. Pero ako kasi hindi kami, hinahayaan ko na lang ang trabaho eh. Tamad ako mag-edit eh. Tamad ako mag-edit. Ang trabaho kayo mag-edit. Ang isa ring advantage sa Maxlens Mod 2.0 is yung horizon lock. Okay, so ano ba yung horizon lock? Yung horizon lock is yung kahit nagtitilt na to the left or right yung camera, yung image is steady pa din, naka-level siya sa horizon, nakaganon siya. So sa GoPro by default, yung horizon lock naka-enable lang sa pinaka narrow na field of view, yung linear. Hindi wide enough yung linear for motovlogging. Pero kapag meron ka na nitong Maxlens Mod 2.0, pwede mo nang i-enable yung horizon lock kahit sa pinaka widest field of view. So tingnan nyo ngayon ha, nasa widest field of view ako, yung hyper view, that's 177 degrees. Okay, isipin nyo yung circle 360 degrees ha, ito 177 degrees, practically half circle na to. Okay, so sa lapad niyang yan may horizon lock pa rin siya. Okay, ito yung pinaka example ng horizon lock. Yan, nakatilt ako gano'n ha, pero diretso pa rin yung view niyan sa video. Gano'n ha. Grabe, ikot ka, kung umiikot lang yung ulo ko, steady pa rin yung image. Ganun siya ka-stable. Yun yung reason kung bakit ako nag-GoPro, kasi iba pa rin talaga ang stability ng GoPro. So ang biyahe ko ngayon all the way to Makati from Fairview. Ang balikan nun nasa 56 kilometers balikan yun. So parang long ride na rin siya. So parang nati-testing na rin natin yung performance ng bagong kadena dito, di ba? And so far wala akong masabi, sobrang galing. Okay, dito na tayo sa may Tandang Sora corner Commonwealth. Kaya mas gusto ko yung ganito na dire-diretso lang, wala masyadong nakatigil-tigil na stop and go traffic. Yun talaga masakit ang kamay, may nakababad yung kamay mo rito sa kaliwa, ganun ka, sakit mo. So di ba nakikita nyo na naka tayo, naka max hyper view, yung widest na field of view available to the Maxlens Mod 2.0. So ano sa tingin nyo, maganda ba? Galing ba? Lapad di ba? Tinesting ko dito, tinesting ko lang so far sa bahay kahapon, and then aliw na aliw ako kasi ang lapad talaga. Pucha, kita hanggang kisame pero kalapad yung aliw ko eh. Tanaw na tanaw niya lahat. So perfect siya na complement dito sa Insta360 ko. Kung mapansin nyo rin, iba na yung mga mounting ko para dito sa phone holder ko tsaka dito sa Insta360 mount. Ang mga mounts ko dito is, these are all Motowolf mounts. Tapos kinabit ko sila, ang binili ko yung kinakabit sa side mirror, pero wala naman side mirror to, bar end to. Parang may abang lang siya pareho dyan, doon ko kinabit. Ang ginamit ko lang 10mm na screw, ang haba is 20, tapos yung thread is 1.25. Lalagay ko rin yung link sa baba, kasi sa totoo lang marami akong trial and error na sa paghanap ng screw, kasi hindi lahat ng screw pwede.
Kailangan talaga 10mm by 1.25 na thread. Yung haba nasa inyo na yon. Ako kinuha ko 20mm yung haba para malalim-lalim, para talagang fix na fix. Nagkabit na rin ako dito ng spool. Yun, adventure din yung pagbilhin namin na yon. Kasi noong una sabi, pwede daw siya sa mga CF Moto, ganon. Pag binili ko, nakatatak CF Moto, wow, ganda. Putik, mali yung bolt, yung screw niya mali, iba yung thread. So as usual, bumili naman ako ng bagong bolt para magamit ko pa rin yung spool. So nung nakabili ako ng bagong bolts, sinut ko dun sa spool, ayos, gamit na. Alam mo ang pinaka ang pinaka measure ko kung ma-traffic ang biyahe ko is kung gaano ako kadalas nagbaba ng paa. So far hindi pa ako nagbababa ng paa. Wala nang umalis ako ng bahay ha. Hindi pa. I mean, dumana ako ng siguro ilang stoplight, 2 stoplight na sakto parehong go. So talagang never pa ako bumaba ng paa. Never pa ako tumigil, parang nawala. Galing, di ba? Minsan lang yun eh. Mga ganong bagay dapat sineselebrate. Kayo guys, kumusta ang mga Pasko nyo? Nakuha nyo ba yung mga gusto nyo? Yan. So nandito na tayo sa may Quezon Avenue. Papasok tayong EDSA. Ito yung usual na daan ko kasi parang sa experience ko ito medyo maluwang sa traffic. Yan, mekos na yan. Alalay lang mga insan. Tama, alalay lang talaga. Ang hindi ko palang napapakabit dito is yung bago kong biling gulong. Yung bumili kasi ako ng Michelin City Grip 2. Kaso hanggang ngayon hindi ko pa napapakabit. Natatamad akong pumunta dun sa pakabitan ng gulong. Ayan, sana hindi umulan para madilim patay tayo dyan. Patay raincoat natin at lahat ng rain gear natin nandun sa isang motor. Ayan, walang traffic, very good. Wag lang umulan kasi parang madilim. Sana hindi umulan. Sarap magmotor. Ang sarap magmotor. Yan, minsan lang tayo maka 5th gear sa motor na to. Mahaba kasi fork nito eh. Mahaba yung fork, so ang laki ng rev range na kino-cover. Pero once pinasok mo na kasi sa 5th, although mayroon kang nadadagdagan siya ng top end ng kaunti, nawawalan siya ng maraming torque. Yan, sa ganito kailangan mo na ng torque sa ganito kahinang incline. Hindi kasi siya talaga mahina lang talaga kasi makina nito. Parang 9 horsepower something nito kasi mababa. Ito yung pangit na part ng EDSA, ang alon, putik. Hindi ko alam sinong gumawa nito, sino mga engineer gumawa nito. Ang alon, maluwang mo sa ilalim. Okay, maluwang sa ilalim. Yan, ito na yung bus lane, yung kinatatakutang bus lane. Kapag dumaan ka dito, nahuli ka, 5,000 agad. Kaya hindi ko maintindihan bakit may mga dumadaan pa rin na motor at kotse dito. 5,000 yan oh. Imaginein mo, pupunta ka dyan, pwede ka mabunggo ng bus. Kung hindi ka man mabunggo ng bus, pwede kang mahuli. Pag nahuli ka, 5,000 agad yun yung penalty. So nakatipid ka nga ng 5 minuto, sa tingin mo nahuli ka naman para sa 5,000. Adi wala din, tutubusin mo pa yung lisensya mo, babayad ka ng 5,000, eh lagpas yun sa 5 minuto. Bakit mo gagawin yun? Kaya naiisip ng karamihan ng mga nakakotse na ang lahat ng nakamotor kamote. Paano ba naman mag-antay ka ng 5 minuto? 10 minuto. Hindi mo naman ikamamatay yun eh. Pero ikamamatay mo na pumasok ka ng motor
ng bus lane. Kasi kapag nabundol ka ng bus, ay putik. Laki nun, Brad. Hindi ka pa natatakot dun, diba? Ingat kayo ng konti. Disiplinahin natin sarili natin. Mahirap yung ganun na isusugal mo yung sarili mo para lang makalagpas ka ng kaunting traffic. Walang point yun eh. Sinugal mo buhay mo, sinugal mo sa motor mo, sinugal mo buhay ng pasahero mo kung kung angkas ka man o joyride, diba? Hindi worth it yun, sir. We need to be responsible for our own safety, diba? Nakamotor tayo eh, sobrang exposed natin sa lahat. Kaya tayo dapat ang marunong umiwas, tayo dapat ang marunong mag-ingat, at tayo dapat ang sumusunod sa batas. Hayaan mo yung iba, pero dapat ikaw sumusunod ka sa batas. Practical. Para sa iyo yan. Siyempre may uuwian tayo pare-pareho, di ba? Uuwi ka sa asawa mo, sa anak mo, sa pamilya mo. Gusto mo bang ma-aksidente ka? Hindi, di ba? So bakit mo gagawin yun? So Green Hills na to, sa Green Hills. Sana ganun ka lagi. Sana yung mga nasa probinsya, wag na kayo bumalik. Joke lang. Bumalik kayo, pero mga ano pa, mga March. Ako sa tutusin lang, gusto ko lang makamotor ng maayos, makamotor ng safe, makarating na ng maaga sa pupuntahan ko. Diba? Yun lang yun, masaya na tayo. At ang sarap talaga magmaneho. Ito yung pinaka-favorite ko na time na nagmamaneho dito sa Maynila. Yung after Christmas pero before mag-New Year, ay ang sarap nun. Sobrang parang ano yun yung perfect time na nagda-drive. Kasi ang luwak talaga, di ba? Ang galing eh. Kayo, ano yung perfect time nyo na nagda-drive sa Metro Manila? Yung iba ano eh, gustong gusto sa Holy Week eh. Yun, tuwing Holy Week, kasi lumabas lahat ng tao, di ba? Ang luwang-luwang sa EDSA din yun. Katry ko rin isang beses, grabe, napakaluwang. Yung iba naman gusto yung undas, yun, yung undas na yan, October 31, November 1, November 2. Yan, maluwang din yan kasi marami rin tao dyan sa probinsya na umuwi. Especially itong undas na to nung nakalipas, kasi di ba sinabay yung barangay election. Napakaluwang nun dito sa Metro Manila. Nuloko nga ako ng kaibigan ko eh, kasi alam nila nasa Baguio ako nun, huwag na daw akong bumalik. Gago, fuck you Rudy. So andito na tayo sa Shaw Boulevard. Ito yung Shaw Underpass. Dito marami rin ang huli, especially pa northbound, pa uwi mga alas 4, alas 5. Ang dami dyan, daming pulis dyan. Kaya minsan sila nagkukas ng traffic. Pag nanguhuli sila, syempre pag nanguhuli, example may nag-violate ng bus lane, kotse, whether kotse o motorsiklo, dadaan ng bus lane, paparahin nila. Pag pinaran nila yun, papatawirin nila papuntang halos ng Mega Mall. So habang tumatawid yung kotse or yung motor na nahuli nila, papatigilin nila yung ibang sasakyan para tumawid. Ay, nagta-traffic dahil doon. Diyos ko, Ginoo. Para minsan, I mean, there has to be a better way to apprehend yung mga violators. Hindi ko sinasabing dapat hindi sila nag-ooperation ha. Ang gusto ko nga, lagi para matigil yun eh. Pero there has to be a better way na manghuli sa kanila na hindi nasasagabal sa traffic ba. Ewan ko lang, pero hindi ko alam kung paano. Maybe ibalik yung no contact apprehension. Pabor ako dun eh, actually, di ba? Siguro pabor ako doon kasi never pa ako nahuli. Kayo, kung nahuli na kayo, malamang ayaw nyo yun. At malamang kung nahuli din ako, ayaw ko din nun. Diba? Pero ako, siguro, baka hindi naman doon good idea na contact apprehension. Pero
there has to be a better way na maghuli ng mga violators ng bus lane. Kasi parang hindi efficient na huhulihin sila, patatawarin sila ng EDSA o pupuntahin sila sa tabi and then saka sila titikitan. Kasi the entire time na tumatawid sila ng EDSA para pumunta sa sidewalk, nagta-traffic lalo. Parang siguro last week yun or the week before that, sobrang tindi ng traffic, mga alas 5 yata yun. Yan ang ginawa nila, nag-contact apprehension sila. Tapos dun sa may dun sa may Shaw Boulevard, sa may Shaw Underpass, hala, grabe yung traffic talaga. Akala mo may nagbanggaan, tapos makita mo, yung pala nanguhuli lang sila. Minsan sila din talaga cause ng traffic eh. Minsan sila din talaga. Kasi syempre, pag nanguhuli sila, syempre ang daming pulis, so bumabagal lahat, diba? Bumabagal lahat. Kasi nga, dahil nga dyan sa may pinatatawid sila mga kotse para pumunta sa sidewalk, mga motor pinapapunta sa sidewalk para tikitan. Okay, so bumabagal lahat para doon. Ang dami pang media, ang dami ring media. So kasi yung media nakahambalang din kasi nagbibideo sila eh. So hindi naman sila pinapansin ng MMDA. Parang ang pinapansin ng MMDA yung violator, pero sa lungkot hindi ba nag-violator din yung mga yan kasi nandun sila sa gitna. Ewan ko ba, pag media yata hindi nahuhuli. O yan, ito nasa Guadalupe, Makati na tayo. Bilis din ah, bilis ng biyahe natin. Again, ulitin ko, never pa ako nagbaba ng paa ha, galing mo pa. Pero mukhang dito mapababa na tayo kasi may stoplight dito eh. Sarap, 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 sarap magmotor. Ito, Estrella na to, papuntang Rockwell. Ito yung mga social na mall. Hindi ako bumibili dyan, wala akong pambili dyan. Pasok tayo dito, papuntang Gandia. Traffic dito ng kaunti. Nasa Bundia na tayo. So kailangan natin kumaliwa doon sa Paseo. Naku, mukhang mapipilitan ako magbaba ng paa. No! 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 Wala na, napilitan ko. Corny, hindi pala nagbaba na pala tayo ng papaa kanina. So doon sa Quezon Avenue. So pangalawang beses pa lang ito. Okay, wala pa naman, sobrang galing ko na. Uy, luman-luman Lancer. Pucho, mga andar pa yan. Galing ah. Lumang Lancer box type ko na. Di naman actually traffic eh. Katigil lang tayo dahil may stoplight ko. Pero kung wala itong stoplight, kung nasakto tayong go dito, wala. Di tayo nagbaba ng paa. Galing diba? Dito na tayo sa Paseo de Rojas. Lapit na tayo sa office. Lapit na tayo sa parking. Lapit pa tayo ng go. Ay, hindi na. Kabisang-kabisa ko na yung mag neutral dito. Ako ko, siguro nakatulong sa pagkaswabe niya pumasok dun sa pag neutral. Yung change oil or yung kadena. Hindi ko sure kung alin yung nakapagpadali na ipasok siya sa neutral. Pero ang dali na niya ipasok sa neutral. Pero kadalasan napapasok siya sa neutral from second gear. So guys, dito ko natatapusin yung video. Maraming salamat sa pagsama sa akin today sa office.
Sana marami kayong natutunan tungkol sa chain ng Papio, pati dun sa Media Mod 2.0. If you have any questions or comments, comment nyo lang below and then try ko sagutin kung alam ko yung mga sagot sa tanong nyo. So yun lang guys, tatapos na tayo. Please like and subscribe, and Merry Christmas and Happy New Year sa inyo lahat.